Vloggers kasama. Vloggers, music, artista, lahat yan. To utilize it. Hindi yung parang nasa gilid lang tayo. Dahil hindi naman tayo isdang gigilirin. Diba? Tayo ay pwedeng maging nasa sentro ng economic forces. Asahan na sir, laban namin kayo na patayan, kampay na. Maraming salamat. Attorney Jimmy Bundok, ikaw po ay kilalang supporters ni Pangulong Duterte since 2015 or 2016. Yes. Kilala po natin si Pangulong Duterte na galit sa droga. Kaya nga nagkaroon siya ng war on drugs. So ngayon, under Marcos admin, medyo napabayaan. Meron ba kayong naiisip na batas patungkol dito sa paglaban ng illegal na droga sa ating bansa? Alam mo, yan ang napakahirap. Dahil hindi tulad ng mga sinabi ko kanina, ang enforcement of drug laws ay talagang is an executive privilege. Nasa executive yan eh. So, ang magagawa lang natin ay we will revisit yung mga comprehensive na dangerous drugs law kung paano pa paiigtingin at gagawing mas mabisa yung mga PDEA, no? Para magkaroon sila ng otonomiya. Alam mo, sa lahat po ng plataforma ko, lagi niyong maririnig yung otonomiya. Kasi dapat ang mga ahensya, may sarili silang power to enforce na hindi sila bastang nauutusan kung sino nakaupo. Para ginagawa lang nila lagi yung tama. So we will revisit those laws on dangerous drugs. Ikaw po yung pang-apat na kandidato ng Senado sa Senado ng PDP Laban. Alam na ho ba ni Pangulong Duterte na nag-file ka na ngayon ng COC? Wala pong ini-endorso ang PDP na walang basbas ng ating leader, si Pangulong Duterte. As a matter of fact, si Robin ang mismong nagsabi sa akin ngayon, si Senator Robin, sabi ko, Idol, maraming salamat at kahit iba yung araw ng filing ko, nakadalo ka. Sabi, ay, utos ito ni Pangulong Duterte. Yun. So, I'm very honored. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at sa mga mamamayang Pilipino? Babawiin po natin ang gobyerno ito. Yun. Wow! Sa inside! Yun ang maganda. Babawiin natin. Hindi po tayo nang aaway, hindi yun. Ibabalik natin ang lahat ng tama. Tama. Pero, kailangan nyo kaming tulungan. Yes, Iupo natin. Dito kami sir, handa. Handa kami. Opo. Kasi kahit ano po gusto nyong gawin, kahit charter change, no? Hindi yan tungkol lang sa kung ano yung batas, kundi sino ang hahawak ng ballpen. Importante kung sino ang nag-hawak ng ballpen, kung may tiwala tayo. Kaya, kung ako lang po sa inyo, PDP straight. Para alam natin na may basbas ng isang pinagkakatiwalaan natin, si Pangulong Duterte. Katunayan, attorney, lahat kami, yun ang sinisigaw namin eh. Kami mga DDS vlogger, ang sinisigaw po namin, straight ang PDP laban. Straight talaga yan. Wala kaming bablangko dyan. Ito ang i-kontra nila sa inyo. Sasabihin nila sa inyo, pag nag-PDP straight ka, bulag ka, sumusunod ka lang. Yan ang lagi nilang sasabihin. Pero ang sagot lang doon, napakasimple. Ang tiwala namin na kay Duterte. Yun. Kaya pag alam niya, na-vet niya na, nasuri niya na, nakilatis niya na, yung mga kandidato, ibig sabihin, vet niya yon, alam niya na gagawin yung tama. Diba? Kasi kung sa media lang tayo makikinig, walang mangyayari sa atin. Correct. Vote straight. Last na lang, kagabi ko kasi merong press con si Pangulong Duterte. Mayor. Sinabi niya, di daw siya tatakbo sa pagka-senador. Mukhang mayor po ang kanyang tatakbuhin. Ang maraming Pilipino umaasa sa tatlong Duterte na makita natin sa Senado. Pero sa press con, parang yung punto ay mayor po yung tatakbuhin niya. Ano po ang inyong opinion dito? Alam nyo, laban kasi to itong lahat ng nangyayari na to. At ako, kapag nanonood halimbawa ng boxing, kung minsan gusto ko sabihin, itong isuntok mo. Ito isuntok mo. Pero hindi natin alam kung anong kinakaharap niya eh. Kung bakit siya gaganto, kung bakit siya gaganon, hindi natin alam eh. Pero ang nagpapasimple sa buhay ko ay nagtitiwala ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. Besides, yung gagawin niyan para sa bayan pa rin. Bakit? Ang huling proteksyon natin sa Mindanao ay Davao.
Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, mate-take over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So palagay ko lang, ito hindi ko pag-uusap sa kanya, sa palagay ko lang, sinisigurado niya muna na matibay pa rin yung ating Mindanao na hindi nabibili. So I believe in him, I trust him, he is the wisest politician we will ever have. Oh, ito, isa na lang, Attorney Jimmy Bundok. Ang mga Pilipino kasi nakilala kang isang singer, minsan nagiging artista ka rin. Pwede po nyo bang ipakilala kung sino na po ngayon si Attorney Jimmy Bundok at ano ang kanyang educational background at ang pagkatao niya? Alam nyo, the short answer is, mula noon hanggang ngayon, ako naman po ay boses. Hindi lang sa pagkanta, ngunit pati sa mga socio-civic groups, sa eskwelahan. Ako po ay graduate ng Ateneo de Manila University, ABCom. Ako po ay honors class buong buhay ko. Hindi po yan paghahambog, sinasabi ko lang po. Pero ang puso ko po ay napunta talaga sa pag-awit dahil importante po sa akin ang pagpapaligaya ng tao. Ngayon, habang tumatanda, nakita ko ang mga pingas ng lipunan, nakita ko rin kung paano baguhin, nag-aral ako ng batas at nagtrabaho sa gobyerno. At ngayon pong ako'y abogado na, kasama ng aking karanasan bilang karaniwang mamamayan, singer, negosyante. Pag pinagsama-sama ko po lahat ng karunungan na yan, palagay ko, mas magiging epektibong boses po ako. Isa lamang naman po sa 12 na ihahalal ninyo. So, ang pinapangako ko lang po sa inyo talaga ay napakasimple. Yung boses nyo ay maririnig. Salamat. Maririnig. Kasi po, ang problema sa lumang politiko, hindi lahat, ay marami na pong may hawak ng boses nila. Sa akin, wala. Wala pong may hawak ng boses ko. Wala pong bahid ang aking boses. Sana po, magtiwala ka. Attorney Basingit po, what particular law you ought to change or to add po? Una sa lahat, yung sinabi ko nga kanina, kailangan natin gumawa ng anti-corruption na body. Importante yun eh. Kasi nga, kuminsan gumagawa tayo by executive order pero not by Republic Act. So ang nangyayari, pagpalit ng administrasyon, nawawala ng bisa yung mga anti-corruption na mga komisyon o ahensya, kung ano pa man ang itawag ninyo. It has to be by law. Kailangan may kasarilan, may sariling budget. Kasi inuulit ko, kahit anong gawin nating pagsisikap, hanggat may corruption, hindi tayo ulit. Attorney Jimmy Bundok, open ka ba sa parusang bitay laban sa mga kurakot sa gobyerno at sindikato, mga sa droga? Ang puso ko, gustong gusto talaga yan dahil galit ako sa kurakot. Pero bago tayo umabot sa pagpapatupad ng isang napakasibir kumbaga na penalty, we have to make sure na maayos lahat ng ahensya, na walang nagkakaroon ng maling hatol, hindi nagkakaroon ng mga persecution instead of prosecution. Kaya importante talagang maglinis tayo. Maglinis muna ng mga batas, ng mga ahensya, para pag ibabalik na natin ang death penalty, kasi suspended lang naman ang death penalty. Correct. Para ibalik yan sa usapan, no? Sigurado tayo na hindi magkakaroon ng wrongful prosecution. Diba? While I agree na may mga tao na talagang karumal-dumal ang mga ginagawa at dapat talagang wala na sa daigdig na to. Kailangan din that the state does not commit crimes against its people. Maraming salamat po, Attorney. Pwede magtanong. Opo. Araw-araw po nakikita po namin yung missing person sa Facebook. So pag nakapasok po kayo sa Senado, how are you going to respond po? Again, ang difficulty sa mga ganyan is that's a police matter in the executive decision. Yan po ang palagay kong dapat hinihiring. Hindi lahat hinihiring eh. Pero yung mga ganyan, dapat ihiring sa Senado para makakreate tayo ng legislation na talagang papaigting ang mga kapangyarihan ng mga pulis para maiwasan yung mga ganyan. No? So, ako po, mananawagan din tayo bilang senador, at least mananawagan tayo sa executive na gawa naman nila ng solusyon. Pero palagay ko, yan ang dapat ihiring. Yung mga ganyang sitwasyon. Attorney, last na po, ano po masasabi mo sa mga kalat na ginagawa ng Congress ngayon? Sa mga Sa mga kalat na ginagawa ng mga congressman po ngayon?
Alam nyo, ang tulad kong sinabi, tao lang ang congressman. Hindi perfect. Minsan nalilihis. Pero Congress as a body, hindi pwedeng malihis. Congressman pwedeng malihis. Pero Congress as a body, hindi dapat nalilihis. Hindi dapat din kontrolado ng ibang sangay. No? Kaya gumugulo. Kaya kailangan ang Congress, whether lower house or upper house, pareho namang Congress yan, ay dapat bumalik sa pangunahing trabaho nila, which is to make laws. Hindi mag-grandstanding, hindi para gumawa ng PR, gumawa ng batas. So, sa tanong mo, ang akin lang ay dapat kayo, taong bayan, paalalahanan sila. Kasi may connection naman kayo sa mga district congressman nyo or party list eh. Kayo po din ang magsabi sa kanila na itigil na yung mga wrongful na mga pagdinig. Attorney Jimmy Bundok, hindi ito masyadong napag-usapan sa Senado at hindi yata pinapansin ito sa Senado. Baka nabalitaan nyo po yung Marcos admin, nagbinta na po ng 25 tons na ginto. Kinumpirma po mismo ng Bangko Sentral. Sakaling papalarin po kayo, pag-usapan kaya ito sa Senado? Again, executive. Kaya dapat nag-iingat talaga tayo sa hinahalal natin. No? While we do want the President to succeed, gusto natin yan. Gusto natin siya mag-succeed. May karapatan din tayo magtanong kung bakit binibenta ang yaman ng bayan natin, kung kailan naman ang mga advanced countries ay bumibili. Bakit tayo nagbebenta? Hindi naman masama magtanong at hindi sana nila masamain na nagtatanong tayo. Kasi sa lahat ng press releases, wala pa akong nakita na katanggap-tanggap na dahilan. So hanggat ngayon, wala pa akong nakikitang dahilan. I'm still open. Sana makorek nila ako. Pero right now, bigyan naman nila ako ng dahilan kung bakit binenta while other countries are buying. Okay. Galing. Yun lang. Yun lang ang tanong ko. Doon natin wakasan. Okay na. Okay. Meron po ako. Galing. Pwede bang kunan nyo to? Kasi ito po yung papunta sa... Ito yung papunta sa jimmybondok.com para mas madali. Sige po, attorney. jimmybondok.com. Picturean nyo mga guys. Pag yan po pinicturean nyo, mababawasan ang Gcash nyo. Okay lang po yun. Biro lang. Picture mo ba? Yan, open. Ayan, supportahan po natin mga solid ideas, both street, PDP laban, Attorney